Gusto mo rin ba ng ganitong klaseng cake? Yung chocolate frosting talaga naman napakasarap at yung mismong cake napaka-moist. At alam mo ba na less than 200 pesos lang ang magagastos mo dito? Gusto mo rin ba? Tara, luto tayo. Bali sa recipe na ito ay hindi naman tayo magbe-bake. Ang main ingredients na kakailanganin natin ay itong cream o, evaporated milk at baking powder. Chocolate flavor pala yung napili kong flavor na itong cream o. May isa pa kasi itong flavor yung vanilla. Pero sa gagawin nating cake, mas masarap kung ito yung gagamitin natin. Dudurugin natin ito ng mabuti. Pwedeng kamay yung ipangdurog ninyo kasi malambot lang naman ito. Or pwede kayong gumamit ng meat tenderizer katulad ng ginagawa ko. Or much better kung may food processor kayo, pwede rin po na yun yung gamitin ninyo. After natin itong madurog, isalin lang natin sa isang lagayan. Then mag-add tayo dito ng 1 teaspoon ng baking powder. Haluin natin ito ng mabuti. Then mag-add tayo dito ng 1 can ng evaporated milk. Kahit na anong brand po ng milk ay po pwede nyo pong gamitin. Haluin natin ito ng mabuti hanggang sa ma-well combine na yung tatlong ingredients. At dapat maging ganito yung consistency na kalalabasan yan. Next, isalin na natin ito sa isang baking pan. Bali, nilagyan ko pala yan ng parchment paper sa ilalim para madali nating matanggal mamaya once na maluto na. Then, takpan na natin ito ng aluminum foil para once na niluluto na natin ay hindi matubigan. Steam natin ito for 40 minutes sa medium fire. And after 40 minutes nga ay pinalamig ko pala muna ito bago i-unmold. At alam nyo ba, sobrang bango nito as in. Actually, pangalawang beses ko na itong niluto At tinikman ko rin ito na wala pang chocolate frosting at talaga naman napakasarap na kahit wala na tayo ditong i-add. After nga natin itong maluto, set aside muna. Then gagawa muna tayo ng napakasarap na chocolate frosting ala red ribbon. Bali sa isang kasirola, maglagay tayo ng 1 cup ng evaporated milk, brown sugar, cocoa powder, asin at cornstarch. Haluin natin ito, then isalang na sakalan. At dapat tuloy-tuloy natin itong haluin at mahinang apoy lang po ang gamit din natin sa pagluluto para hindi ito masunog. At pag ganito na nga yung consistency ng ating niluluto, ahunin na natin sa kalan, then maglagay na tayo ng 2 tablespoon ng butter. Haluin lang natin ito ng tuloy-tuloy at kung mapapansin ninyo, yung kalalabasan ng ating chocolate frosting ay mas magiging glossy dahil sa paglalagay natin ng butter. Hindi ko na po pala pinalamig yan. Pagka-mix lang ng butter dito sa ating chocolate frosting ay nilagay ko na kaagad dito sa ating chocolate cake. Ayusin lang natin yung pagkakalagay ng chocolate frosting dito sa ating cake para maganda naman tingnan. At yung next na gagawin ko dito sa aking chocolate cake na ginagawa ay optional lang po. Pwede pa tayo ditong maglagay ng design na gusto nating ilagay. Bali sa design ng aking cake, naglagay ako dito ng chocolate sprinkles at chocolate chips. Pero kung may mga gusto pa po kayong ilagay dyan or gustong design ay pwede rin naman po. And ready to serve na ang ating napakasarap na chocolate cake. Promise, sobrang sarap nito. Once na tinry nyo po itong recipe na ito ay hindi ako mapapahiya sa inyo. Gusto mo rin ba? Tara, kain tayo.